Pwede umanong arestuhin si Senador Bato de la Rosa kahit pa nasa sesyon ang Senado. Ayon po yan sa ilang eksperto. Anila, mga mambabatas lang na may kasong hindi lalampas sa 6 na taong parusa ang may immunity. At nakatutok si Joseph Moro. Isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ang naghihintay kay Senador Bato de la Rosa nang muling magpakita sa Senado kahapon. Pagbabalik na nauwi sa takbuhan at paglagay ng Senado kay de la Rosa sa protective custody nito, ang basehan, ang Senate Resolution No. 44 na naglalahad na dapat proteksyonan ng mga Pilipino laban sa pagkuha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. Dapat silang bigyan ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Inadapt ito noong Marso at pirmado ni Noy Senate President Tito Soto, pero para sa dating Integrated Bar of the Philippines President na si Atty. Domingo Cayosa, isa lamang itong resolusyon na hindi isang batas. Yan ho ay isang pagpapahayag lamang ng kanilang sense o sentimiento. Pero ang resolusyon na yan, hindi ho yan pwede palitan ang konstitusyon, ang existing laws ng ating bansa, kasama na yung ating mga treaty obligations. Sa ilalim ng konstitusyon, may immunity o hindi pwedeng arestuhin ang isang mambabatas habang nasa sesyon ng Kongreso. Pero yan ay para lamang sa mga kasong may parusang hindi lalampas ng 6 na taon. Paliwanag ng mga eksperto sa international law, bahagi ito ng paghihiwalay o separation of powers sa pagitan ng tatlong sangay ng gobyerno, lehislatura, ehekutibo at hudikatura. In fact, hindi nga pwedeng magtanggal ng senador through impeachment or any other means, right? Ang nakakatanggal lang ng senador at ng member ng House ay sila, the body itself. So if they decide to protect their members within the premises of their institution, they can do that. Pero sa kaso ni De La Rosa, lagpas sa 6 na taon ang parusa sa kaso niya. Habang buhay na pagkabilanggo ang posibleng parusa sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap niya sa ICC. Kaya pwede siyang arestuhin. If the question is it possible? Yes, it's possible. By force? Yes, it's possible. If you are a member of Congress, you are not immune from committing heinous crimes, grave offenses. The language of the Constitution is clear. It's only limited to cases not punishable by not more than 6 years. Hindi ito ang unang beses na may ipinaparesong senador habang may sesyon ng Kongreso at may ilang senador na kusang sumuko na rin sa huli. Noong 1990, pinagbawalan ni Noy Senate President Jovito Salonga ang paghahain ng arrest warrant kay dating Senador Juan Ponce Enrile habang nakasesyon ng Senado. Pero sumuko rin si Enrile dahil sa kasong rebellion complex with murder laban sa Administrasyong Aquino. Kalaunan, napawalang bisa ang impormasyon laban sa kanya. Noong 2017, sumuko si Noy Senador Leila de Lima sa mga polis sa labas ng kanyang tanggapan sa Senado matapos magpalipas ng gabi doon para sa kasong may kinalaman sa droga. Inakwit kalaunan si De Lima sa mga kaso niya. At noong 2018, sumuko rin sa loob ng Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa kasong rebellion matapos bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnestiya. Ibinasura kalaunan ng korte ang kaso niya. Sa kaso ngayon ni De La Rosa at sa pagharang ng Senado sa pag-aresto sa senador, Hindi pwedeng kupkupin. Hindi kamukha ng isang embassy ito na wini-waive natin ang jurisdiction, hindi tayo makakapasok. This will be a tug of war between the executive and the legislature. sa ngayon, dumulog na si De La Rosa sa Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 2 low-pressure area ang minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa riyan yung dating Bagyong Kaloy sa loob ng PAR na huling namataan 490 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Yung nasa labas naman ay nasa layong 1,395 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, parehong mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Easterlies pa rin ang magdadala ng mainit na panahon na minsay may posibilidad din ng pag-ulan. Ngayong araw, lagpas 40 araw ang nakaranas ng matinding init na nasa danger level. Ang pinakamataas, sumipa ulit sa 48 degrees Celsius na naitala sa Butuan City. Bukas, mas marami na ang makararanas ng mapanganib na init. 46 na lugar yan. Ang pinakamataas aabot po sa 45 degrees Celsius sa Isabela,
Tarlac at Agusan del Norte. Kabilang din sa nasa danger level na heat index ang posibleng maranasan sa Metro Manila, lalo na sa Pasay City. Base naman sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga maliban sa ilang lugar sa Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, may pag-ulan na rin sa Central Luzon, Quezon Province, pati sa mas malaking bahagi ng Mindanao. May malalakas na ulan sa Cotabato, Davao del Sur at Davao del Norte, Maguindanao at Sultan Kudarat. Nananatili namang mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero patuloy na umantabay sa updates. Good evening mga kapuso! Kahit tinanghal ng champion sa America's Got Talent, tuloy-tuloy ang vocal training ng Fil-Am singer na si Jessica Sanchez para sa kanyang Philippine concert. After kasi ng pregnancy, naapektuhan ang boses ni Jessica. Makichika kay Athena Imperial. But just a chance to win your heart with a simple ball. Like mother, like daughter, proud na ibinahagi ng Filipino-American singer at America's Got Talent Season 20 winner na si Jessica Sanchez na nagpapakita na ng musical inclination ang kanyang 6-month-old daughter na si Eliana. Napapanood daw kasi siya ng anak na mag-rehearse sa kanilang home studio sa Texas. I think you guys have seen the video on Instagram maybe when she was singing along with me. Yeah, she's finding her voice. She might be a singer too. I mean, she's Filipino. So. First time daw ng baby girl ni Jessica sa Pilipinas. Gusto raw ni Jessica na magka-project with more Filipino singers at kumanta ng Filipino songs. I am learning Tagalog with my daughter right now. We're learning with the flashcards and everything. Sa All Out Sundays Live na nagpamalas ng kanyang singing prowess ang global singing icon at hindi napigilang maging proud ng kanyang Filipino fans. Pero sabi ni Jessica, napansin niyang may nagbago sa kanyang singing voice matapos niyang manganak. All the hormones have been changing my vocal cords and everything, so I've been having to relearn how to sing and how to breathe. I have a great vocal coach and he's been helping me, kind of be healthy, more healthy with my voice. Mensahe ni Jessica sa mga gustong sundan ang kanyang yapak. To all my girlies, all my Filipino girlies, it took me a long time to get to where I'm at now. Yes, and I had a lot of discrimination, but that never stopped me from shooting for my dreams. So I encourage you guys to dream big and to keep fighting for your dreams. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, bago ang habulan sa Senado, itinulak umano ni Senador Bato de la Rosa ang dalawang babaeng agent ng National Bureau of Investigation na magsisilbi sana ng arrest warrant. Hindi rin umano kasalanan ng mga ahente na nasugatan ng senador. Yan ang aking tinutukan. Kahapon daw ng umaga, natanggap ng NBI ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court para dakpin si Senator Bato de la Rosa. At sa tulong ng natanggap nilang intelligence information, nalulutang si De La Rosa sa session ng Senado kahapon. Nakipag-coordinate raw ang NBI sa Office of the Sergeant at Arms na nooy nasa ilalim pa ng pinatalsik na Senate President na si Tito Soto. At agad silang nag-deploy ng humigit kumulang 40 tauhan sa loob at labas ng Senate Building sa Kapinlansya. Paano darakpin si De La Rosa? Anytime, pwede naman po nating iserve yung warrant. May mga several point of entries as coordinated with the Senate Security. Galing GSIS, sa baba, tatlot, sa detention, yung general entrance, tapos yung entrance ng senator. Sumakay siya sa sasakyan ng isang senator. Tapos yung senator, nauna siyang bumaba. Dalawang female agent ng NBI ang sasalubong kay De La Rosa at sila na rin ang inatasang magsilbi ng warrant of arrest. Pero nauwi na raw sa ganito ang pangyayari. Nung nalaman niya na isi-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan, tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Ayon kay Director Matibag, hindi totoo ang sinasabi ni De La Rosa na kagagawa ng NBI kaya nasugatan ng senador. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita nyo. 3 staff niya nakasunod, malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya Parang umakyat diretso sa office niya, naglock ng office niya. Sa larawang ito na ipinakita niya sa akin,
Makikita raw na imposibleng mga tauhan ng NBI ang dahilan kaya nasaktan ng senador. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya. Literally, evading arrest. Patuloy namin sinusubok na makuna ng panig si De La Rosa. Pero sa panayam kanina, binago na ni De La Rosa ang kanyang pahayag at sinabing nasugatan siya matapos madapa. Para kay Matibag, kung hindi raw nagkaroon ng kudeta sa Senado at napalitan ng liderato nito, maisisilbi nila ng maayos ang warrant of arrest. Idinepensa rin ni Matibag ang ginawang pag-aresto ng kanyang mga tauhan sa isang tauhan ng Senate Sergeant at Arms kagabi na lumikha rin ng tensyon. Sabi niya, kailangan na nila itong gawin dahil ikinukulong na sa loob ng building ang mga tauhan ng NBI. Ang instruction na ngayon, huwag na silang palabasin. I-hold sila dahil gusto kay contempt. Sabi ko doon sa mali yan. If they will be hold there, that will in effect parang there's an illegal detention. So, huwag kayong pumayag. Nakawala, tumatakbo, nadapa. Ikinasa mula kaninang umaga ang serya ng mga interagency meeting ng NBI, DOJ at PCTC para pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon at sa mga susunod na mangyayari. Decision ng NBI to temporarily withdraw, malis muna. Diba? But it doesn't mean that we are abandoning our mandate to arrest Senator Bato. If we will effect an arrest based on sa sinasabing question, we will be coordinating with the Senate leadership. We have a valid warrant. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Hanggang sa labas ng Senado, mataas ang tensyon. Dahil naman sa pagtitipon ng mga taga-suporta at kritiko ni Senador Bato de la Rosa. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino? Mel, bahagyang nagkaroon ng tensyon sa labas ng Senate compound sa pagitan ng mga grupong sumusuporta sa impeachment at doon naman sa mga grupong tutol dito. Nagkatapat sa labas ng Senate Gate ang mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa at Vice President Sara Duterte at mga grupo namang nananawagan ng impeachment ng bise at pag-aresto sa senador. Nagkahablutan ng mga placard at asaran. Pero bago mauwi sa sakitan, namagitan na agad ang mga pulis. Hindi namin inaasahan na magkakaganon. Kasi kami dito na mga Duterte supporters ay kami, kahit saan kami nagrarally ay peaceful kami. Hayaan na natin sila kung yun talagang trait nila eh. Yung amo nila ganun, palamura. Ayon sa PNP, malaya ang lahat na maglabas ng saloobin. Huwag lang maging marahas ang mga gagawing pagtitipon. Para matiyak ang kaayusan, nagtalaga ang National Capital Region Police Office ng 700 mga pulis para magbantay sa labas ng Senate compound. Nakiusap tayo na pag magkalapit man, huwag silang mag-aaway. Kasi the moment na mangyari yun ay mangingilam po yung PNP. Pag binato ang ating kapulisan ay ibang usapan po yun. Hindi po tayo mag-atubiling mag-aresto pag inatake po tayo. Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy na nagbabantay ang dalawang grupo dito sa labas ng Senate Gate. At syempre narito rin ang mga tauhan ng Philippine National Police para mamagitan sa dalawang grupo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mga kapuso, problemadong dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang gustong magparehistro sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan o YAKA program. Lumabas kasi sa kanyang record na nakarehistro na raw siya sa programa sa Malolos, Bulacan kahit taga-Pasig siya. Yan ang aming pinaksyonan. Marso ngayong taon, nagparehistro sa Yaman ng Kalusugan o YAKA program ng PhilHealth ang miyembrong Silani. Isa itong komprehensibong primary care benefit package na inulunsad ng ahensya noong Hulyo 2025. Kasama rito ang libreng konsultasyong medikal, ilang cancer screenings, laboratory tests at gamot na aabot sa 20,000 piso para sa miyembro at dependents. Pero laking gulat ni Lani, malamang nakarehistro na siya sa programa mula Enero 2026 sa Malolos, Bulacan, kahit na taga-Pasig siya. Nadismaya po kasi, bakit po kasi doon sa Bulacan nakarehistro yung pangalan ko? Taga-Pasig po ako. Kaya, siyempre, malaking problema po para sa akin.
Hindi mo ba kayo nag-apply doon? Hindi po eh. Dahil po taga-Pasig nga po ako, kaya dito po ako sa Pasig nag-a-apply sana ng PhilHealth ng Yakap. Lumapit na siya sa PhilHealth noong Marso para maipatama ang kanyang record. Mayroon daw po yata akong pinilapan na form sa medical mission at iyon daw po ang nangyari. Kaya napunta daw po yung papel ko sa Bulacan. Kung sakali ho na makuha niyo yung yakap na yon, gaano kalaking tulong ho sana sa inyo? Ay napakalaki po kasi po makakalibre po ako ng gamot. Dati po akong operada sa ovaryo, wala po akong pang-maintenance dahil nga po mahal po ang gamot. Sumangguni sa PhilHealth ang inyong Kapuso Action Man. Lumabas sa kanilang record na nakapagparehistro si Lani sa kanilang konsulta program noong Setyembre 2024. Ito ang programang pinalitan ng Yakap. Pagka nagre-register po, may possibility, may konting error na nangyayari. Yung consulta provider po na ngayon po ay Yakap Clinic po, nandun na po ngayon sa Bulacan. Na-carry po yon hanggang ngayon. Huwag ho tayong maglalala kasi ayos na po namin, nung nakita ho namin, na-validate na po namin, nalipat na ho ang mother sa choice niya na Yakap Clinic, which is nandito po sa Pasig. Sa ngayon, naitama na ang record nila ni. Tiniyak din ng PhilHealth na nagdagdag sila ng security measures para maiwasan ang ganitong pagkakamali. Meron ho kaming mga controls na create dito para sa Yakap program. Meron na po yung biometrics and also identification para makuha na yung taong nagpunta sa Yakap Clinic ay siya talaga yon using the PhilSys data. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.